lahat ng tao na umiral sa mundo, kahit hindi mo hiniling na umiral ka, pag umiral ka, swerte mo na. Mabuhay ka lang sa mundo ngayon, swerte na. Kahit bulag ka, kasi you are given a chance para mabuhay doon sa darating kung magpapakabuti tayo. Para sa iba, yung bulag, parang walang swerte, yung pilay. Pero ako, nakakakita ako ng wisdom doon. Na yung bulag, nabubuhay naman siya kahit bulag. Inconvenient nga lang, pero meron nababawas sa kanyang kasalanan. Yung mga bulag, hindi na nagnanasayo ng nakikita niya eh. Yung mga bulag, hindi na yun nangangalon niya sa pamamagitan ng mata. Meron kasing ang tao, mata pa lang, kalonyanan ng kalon niya ang ginagawa. Ikalawang Pedro 2:14. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala, na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga, na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Merong advantage kung minsan yung bulag eh. Kasi matatanong, ba't gumawa ang Diyos ng bulag? Eh gusto ng Diyos eh, wala naman tayong question eh. Ba't gumawa ang Diyos ng lumpo? Eh yung lumpo, hindi na yun makakasala ng pagpunta sa mga masasamang barkada, no? Kasi confined na siya sa kanyang kinalalagyan. Pero pwede siyang maging dapat sa Diyos. Katunayan sa Biblia, may lumpo, pinabangon ni Kristo. May bulag, pinadilat ang mata niya. Bakit? Kasi ang Diyos ang may choices para sa atin. Pero pagka umiral ka, consider mo na isang kapalaran. Kasi dito sa mundo, kumbaga training ground dito, parang eskwelahan, pagka nakagraduate ka rito, doon ka ngayon pupunta doon sa buhay na walang hanggan. May advantage kung minsan pag bulag ka. May advantage kung minsan pagka wala kang kamay. O merong wala kang paa. No? Karamihan sa mayayaman, hindi na nakakakilala sa Diyos ang karamihan. Mas maka-Diyos pa mahirap eh. Kaya para sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan at yung general analysis of life, here and hereafter, sabi ni Kristo, mapalad kayong mga dukha. Eh di, swerte pala yung mga dukha. In what aspect swerte yung mga dukha? Basahin natin ang 6:20 ng Lucas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi pala malas yung dukha kasi meron silang swerte. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Ang buhay, kapatid, hindi natatapos sa mundo. Merong tinatawag na afterlife. Merong tinatawag na buhay sa kabila. Tawag nung iba, kabilang buhay. Kasi yung mayaman, pagka mayaman na, mahirap na turuan eh. Pag mayaman na, hindi na naniniwala sa iba eh. Sa sarili niya na lang naniniwala ang mayaman eh. Nalungkot nga ako nung marinig ko si Bill Gates eh. Tinanong siya sa programa sa television, do you believe in God? I will still think, sabi niya. Iisipin ko pa. Eh, iisipin niya pa raw kung naniniwala siya sa Diyos. Nalungkot ako. Imagine, mag-iisip pa para maniwala sa Diyos. Walang konsiderasyon sa Diyos. Eto sabi niya, pakibasa mo ito kapatid na Daniel. Sabi po ni Bill Gates, I don't know if there's a God or not, but I think religious principles are quite valid. I don't know if there's a God or not. Parang karamihan sa mayaman, napakahirap maniwala sa Diyos. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos sa Biblia, ang mayaman pantasaga ng kanyang sarili, ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyas. Ang mayaman ay pantasaga ng kaniyang sarili, ngunit ang dukha na nag-uunawa ay sumisiyasat. Mabuti pa yung dukha eh. Kasi nagsisiyasat yung dukha. Umuunawa. Pero mayaman, di na umuunawa yan eh. Karamihan. Di ko naman nilalahat. Pero karamihan sa mayaman, pantasaga ng kanyang sarili, sabi ng Biblia.